Hello mga Papa, what's up? Ka-convoy King Papa Bench is back. Ayan. Ang kapal ng isa natin dito ngayon. Oh. Maglo-loading tayo. Andito tayo sa Sweden. Ito yung paborito nating kargahan na company kasi maluwag. Ayan, yung truck natin. Diyan tayo magkakarga. Nakapwesto na siya. Ang loading natin ay mamayang gabi pa. So dito na tayo magre-rest ng 9 or 11 hours kung aabutin ng 11 hours. Dito na tayo matutulog. Diyan sa pwestong yan. Tutulog na tayo dyan. So ngayon, dahil mahaba pa naman ang oras natin, kasi itong company na to, meron siyang kapihan, meron siyang CR, may liguan. Lahat yon provide nila para sa mga drivers na nagkakarga dito. Maliligo tayo ngayon mga papa at dagdag pugi points natin yan. Ayan. So, ayan yung truck natin. Mamayang gabi pa siya gagalaw dyan. Nakaporma na siya. Nakapwesto na siya. Pagkatapos nating maligo, nakapagluto na lang naman tayo kanina. Kakain na lang, tapos tutulog na para may laban mamayang gabi kasi night driving tayo mamaya. Teka, malamig. Napapasukan ng maghood tayo. Ayan. Doon tayo maliligo. Ayan yan. Yung kaduluduluhan yan, andyan yung kompleto dyan. May kapihan, may CR, may liguan. Diyan tayo maliligo. So ang i-content natin ngayon mga papa, hindi yung sa CR, hindi yung sa pagligo. Tapos na tayo doon. Na-content na natin yun kung paano makakuha ng mga libreng liguan dito sa Europe para sa mga truck drivers. Ang i-content natin ngayon, special shout out muna tayo mga papa, kay Sister Jevenia. Sis Jevenia Flores, siya ang may request ng content natin ngayon. So ang content niya sabi niya dito ay, brother, pwedeng pa-content naman po ng mga OFWs na truck drivers na nangangarap ng magandang buhay at nasadlak sa kasawiang palad po ay nasadlak daw sa kabiguan, mga natukso, kumbaga sabi niya. Yun yung request ni Sis Jevenia Flores. Special shout out muna tayo kay Sister Jevenia Flores at gagawa natin ng content ngayon yan mga papa about sa mga, hindi lang sa mga truck drivers yan, kundi sa lahat ng mga OFWs, mapababae man or mapalalaki yan. Talagang ganun po ang kapalaran ng isang OFWs na nangangarap ng magandang buhay. Merong swerte, merong malas, hindi man totally malas. At least merong minamalas. Ganun po. So, yan po yung ating paksa ngayon, lalo sa ating kasamang mga truck drivers na ganun po yung kinasadlakan ng buhay, na nangangarap ng magandang buhay. So yun po yung ating i-content ngayon mga papa. Ayan. So tatapusin natin yan mamaya after nating maligo. Ayan. Naglalakad tayo sa snow. Ayan. Kapal ng snow ngayon dito. Makapal. Malamig. So mga papa, i-remind ko lang na pag kayo ay nandito sa Europe at kayo ay naliligo sa labas, kagaya niyan, na ang truck natin inandon, napakalayo. Ayan. Pag kayo ay naligo, huwag kayong lalabas huwag kayong lalabas ng after nyo maligo, huwag kayong lalabas sa labas nang walang balot yung ulo. Lalo at basa pa yung buhok ninyo kasi lalo't minus 15, minus 20 ang weather sa labas at panigurado sasakit ang ulo ninyo dahil yung tawag dito, yung ulo ninyo, buhok ninyo, pag yan ibasa, mag-a-ice po yan. Kaya pagkatapos nyo maligo, advice ko lang, lagyan nyo ng bonnet or sapin yung ulo ninyo para hindi mag-ice yung inyong ulo. So ayan mga papa ang ating lugar ngayon. Dito tayo. Ayan. Yung mga yelo nagpapatakan. Ayan. Driver's shower and toilets.
Dito lahat yan. So papasok na tayo. Huwag kayong sumama sa akin doon sa loob ha. Baka may makita kayong hindi maganda. Let's go. Mamaya topic natin yan. Ayan, fresh na tayo. Amoy downy na si Papa Bench. Amoy downy na, amoy downy. Follow na yung ating content. Ayan. Paglabas natin dito, nagko-content na tayo tungkol doon sa ating topic. Amoy downy na tayo. So, itong buhok natin, kasi sa labas, -7. -7 yung weather sa labas, malamig. Kaya, balutin muna natin siya ng bonnet. Paglabas bago tayo lumabas, dapat naka-bonnet na tayo. Tapos doon lang natin tanggalin sa truck para hindi malamigan yung ulo natin. Hindi mag-ice yung ating buhok. Downy na tayo. Daming kalandian ni Papa Bench. Relax. Ngayon, magja-jacket na tayo. At napakalamig sa labas. Maganda yung CR nila dito. Tapos, may kasama ng shower. Bibira lang kasi sa mga ganitong company dito sa Europe na may mga libreng shower. Toilet bibira. Toilet marami pero yung shower kasi bibira. Dito sa Europe, magbabayad ka bago ka makaligo, napakamahal, 4 euro. Yung iba nga minsan 5 euro. Magkano din yan? 300 pesos, di ba? Liligo ka lang, magbabayad ka 300 pesos. Ganun po dito sa Europe. Ganun siya kamahal dito. Kaya swerte pagka yung company na pag-deliveran mo o pagkakargahan mo, merong libreng shower. Pag may libreng shower, samantalahin ng maligo. Totoo po yun na ang mga truck driver dito sa Europe bibihirang maligo. Totoo po yan. Kaya kung ikaw hindi sanay, nasa iyo yan, diskarte mo yun kung paano ka makaligo. Ayan, magbubulit na tayo. Para tayo malamig kasi mga papa sa labas. So, let's go. Pakita ko sa inyo yung pupuntahan natin doon sa labas habang naglalakad. Nagdi-discuss tayo ng ating content. So, let's go mga papa. So, let's go na mga papa. Palabas na tayo. Uy, ang galing ng ilaw Automatic. Naging ignorante bigla no? Tadang! Ayan. See? May naglo-loading pa doon. See? Ganda no? Babangan natin to. Ayan. Diyan sa gitna. Para makita ng mga tropa yung ayan, dito kita ilagay. Ayan. So, ayan mga papa. Dami mga kotse doon. Nandun yung kapihan. Bago tayo lumabas mamaya, magkakapi tayo doon para sa mga drivers din yan. So, ayun na nga mga papa, balik tayo doon sa
topic natin. Tungkol dun sa mga truck drivers na nangarap para sa magandang kinabukasan ng pamilya pero nasadlak sa tukso at sa iba pang mga bisyo. So actually, ito pong content natin ngayon ay hindi lang naman ito para sa mga truck drivers no. Para din to sa lahat ng mga OFWs, mapababae man or mapalalaki. Para to sa lahat ng mga OFWs na nangangarap na magkaroon ng magandang buhay. Para to sa lahat ng mga OFWs. So, ganun na nga po, ano. Kung ikaw ay nangarap maging OFWs, dapat buo na ang loob mo. Buo ang loob mo na pansamantala iwanan mo yung pamilya mo for 1 year, 2 years, or kung gusto mo magpa-extend, minsan aabot pa ng 5 years. So, kung first timer ka, dapat buo na ang loob mo sa mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa'yo or sa asawa mo or sa pamilya mo. Alam nyo kasi, pag ikaw ay first timer, baon-baon mo yung pagmamahal at pangungulila mo sa iyong pamilya. Hindi maiwasan na ikaw ay ma-homesick. Hindi maiwasan na ikaw ay ma-homesick. Yun ang pinaka-kalaban natin sa abroad. Homesick. Kaya kailangan buo ang loob mo na ikaw ay mangibang bayan. So ngayon, meron tayong mga kasamahan dito sa Europe or sa ibang mga countries na kapwa din natin truck drivers na sinawing palad. Nakakalungkot man isipin, yung iba nating mga kasama natutulog lang sa truck, binawian na ng buhay. Ganun po kasakit yun. Lalong-lalo na rin, remind ko lang din sa mga pamilya na ang mga asawa ninyo ay mag-a-abroad, tibayan din po ninyo ang inyong loob, lalo't mapapalayo sa inyo ang inyong mahal sa buhay dahil sa pangarap na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. So, lakasan din po ninyo ang loob nyo at tibayan ang inyong pananampalataya sa Diyos at pagmamahal mo sa inyong kabiyak. Yun po, so malapit na tayo dito sa truck mga papa natin. Doon natin ituloy sa loob. At malamig na dito sa labas. So, tuloy natin doon. So, ayan papa, nandito na tayo sa truck natin. So, tuloy po natin. Ngayon papa, no? Kung ikaw wala kang tiwala sa asawa mo, kagaya ng mindset ni John Vincent Pilario na wala siyang tiwala sa kanyang asawa, kasi yun yung mga content niya. Wala siyang tiwala sa kanyang asawa, kaya daw siya wala siyang planong mag-abroad. Tapos ang sabi pa niya, yun daw ang ipagmayabang daw nating mga OFWs na sa abroad ay kung magkaroon na tayo ng napakaraming anak. Yun daw yung dapat ipagmayabang. Mali yung mga ganong mindset. Hindi maganda yung ganon. So, wag natin siyang paniwalaan mga papa, no? Kasi imbis na siya mag-encourage ng mga magagandang ehemplo para dito sa mga OFWs natin, inaano pa niya, dinadown pa niya. So, mali yung mga ganong mindset. Mali po yun. So, ituloy po natin tungkol po doon sa mga kasama nating mga truck drivers na sinawing palad. Unang-una, marami na po tayong mga kasamahan, hindi lang dito sa Europe, kundi sa Middle East pa, tsaka sa ibang lugar pa, sa ibang bansa pa, sa Canada, sa US, sa Australia, mga ganyan. Yung iba, natutulog lang, nawala na ng buhay. Ganun po kalungkot yun, ganun po kasakit yun sa pamilya na naiiwan natin sa Pinas. Kaya dapat lagi po tayong handa, buo ang loob natin bago po tayo umalis sa ating sinilangang bayan. At yung iba naman
na aksidente, uuwi na lang ng Pilipinas, nakakahon na. Ganun po kasakit, ganun po kalungkot na ang isang padre de pamilya o yung isang ilaw ng tahanan ng ibang bayan tapos uuwi ng nakakahon. Ganun po kasakit yon. So ayun na nga mga papa, ang pinaka-main topic talaga natin dito tungkol po doon sa mga OFWs, para po to sa lahat ng OFWs. Tungkol po ito doon sa mga OFWs na natukso. Ayan, natukso. So ngayon mga papa, yung tukso na yan talaga napakahirap iwasan. Although kaya nating iwasan. Kasi meron tayong mga kasamahan dito, mga truck drivers na natukso sila. At yung iba naman ay nagkaroon na ng ibang asawa na nandito din sa kanilang bansang pinagtatrabahuan. Natukso, nagkaroon ng ibang asawa, pinabaya ng pamilya. Mali po 'yon. Hindi po pangarap sa pamilya ang hinahangad mo doon. Ang sayo, ang kagustuhan mo ay pansarili mo lang. Mali po 'yon. Pansarili mo lang yung hinahangad mo. So advice ko lang po sa mga, lalo sa ating mga truck drivers na OFWs. Swerte po yung ibang mga truck drivers na kasama natin dahil kasama na nila ang mga pamilya nila doon sa kanilang lugar. Nakakasama na nila. So para po doon sa kasamahan ko mga drivers na OFWs, tibayan lang po ang loob natin. Tayo naman po kaya naman po natin yan. Mayroon naman po tayong kasama naman natin lagi si Maria at saka si Palmera. Kung tayo po nangangailangan ng init ng ating katawan, madali pong gawin yan. Nandito lang po si Maria at saka si Palmera. Dalawa yan sila. Si Maria at saka si Palmera. Minsan nag-aaway pa yan, si Maria at saka si Palmera. Nag-aagawan pa yan. Sabi ni Maria, akin yan, Palmera. Sabi naman ni Palmera, hindi, akin to. Di ba? Dalawa pa ang kinakasama mo pag ikaw ay natutulog sa loob ng cabin or natutulog ka doon sa kwarto mo. Dalawa pa ang kapiling mo, si Maria at saka si Palmera. Saan ka pa? Di ba? Kaysa maghanap ka ng aliw, hindi natin masabi. Maghanap ka ng aliw, hindi mo alam may tama ka na pala. Yun ang masakit doon. May tama ka na pala, tapos uuwi ka, hindi mo alam may tama ka, tapos nahawa mo pa ang asawa mo. Kawawa naman ang asawa mo pagka nahawa mo siya. Kaya kung hindi natin kaya, dito si Maria at saka si Palmera. Pag-awayin mo yung dalawang yan, makakaraos ka. Ganun lang po kasimple yun. Pag pinag-away mo yan si Maria at saka si Palmera. Ngayon, tungkol naman po dun sa mga nakakapag-asawa ng nating mga kasamahan na truck drivers or sa iba, kahit sa iba po yan, kahit sa ano pa mga profession ng mga OFWs natin. May mga ganun po talagang senaryo na hindi talaga kayang pigilin. May mga ganun po at talagang nasasadlak sila sa tukso. Minsan nakakapag-asawa rito, naiiwanan, napapabayaan ang pamilya. Kawawa po ang pamilya, lalo't may mga anak po kayo. Kawawa po sila. Ngayon, ang ginagawa naman ng asawa sa Pilipinas, dahil nga yung kanyang asawa dito sa abroad nag-asawa ng iba or natukso na sa iba, ito namang si asawa sa Pilipinas na naiwan, bakit ikaw lang ba ang marunong? Kaya ko rin gawin ang ginagawa mo. Mali po yung mga ganong mindset. Mali po yun. Iwasan din po natin, lalo't sa mga naiwan sa Pilipinas, iwasan po natin hanggat maaari. Kaya naman po nating tiisin yan Sabi nga po dun sa kanta, 10 mga daliri. 10 mga daliri, nawala ang isa. Hinanap ko, nakita ko, nakalubog pala. Kayang-kaya nang gawa ng paraan yon. Alam niyo na ibig sabihin nun, no? Kung sa lalaki naman ang naiwan sa Pilipinas, may kanta din yan. May kanta din tayo dyan sa 10 mga daliri. 10 mga daliri, nawala ang 5.
Hinanap ko, nakita ko, nagyayakult pala. O, di ba? Nagyayakult. Kayang-kaya nyo yan. Kayang-kaya nyong pigilin. Kayang-kaya nating pigilin yan kung ano man yung mga tukso na dumarating sa atin. Kasi nakakaawa ang pamilya. Nakakaawa. Meron nga akong kasamahan dati. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya. No? Meron akong kasamahan dati na magmamarites muna tayo. Meron akong kasamahan dati na siya sa Pilipinas pa lang, hindi niya namamalayan na yung palang kanyang asawa, sa Pilipinas pa lang yun yung palang kanyang asawa, ganun na ang ginagawa. So, inintay lang siya na makapag-abroad at nung makarating naman doon sa abroad, doon pa lang niya nalaman. Ganun po kasakit sa isang OFW na malalaman mo kung kailan nandun ka na sa bansa na pupuntahan mo, tapos doon mo palang malalaman na ganun palang ginagawa ng asawa mo. So, ang advice ko lang po sa ganyang sitwasyon, tibayan lang ang loob. Tibayan lang po ang loob natin at kayang-kaya po natin yan. Kung ano man po yung nababalitaan. At isa pa, ito advice ko lang mga papa, no? Kung ang sa inyo nababalitaan nyo lang, huwag po kayong maniniwala sa mga sabi-sabi, sa mga mare-marites lang. Kung nababalitaan nyo lang, huwag kayong maniniwala. Humanap kayo ng proof, kung talagang kayo ay nagdududa, humanap kayo ng proof na katunayan talaga na ang asawa mo ay ganun ang ginagawa. Ngayon, kapag ganun ang ginagawa, laksan mo lang ang loob mo, mag-pray ka na lang. Mag-pray na sana yung kalooban mo maging matatag ka pa. Pagsubok lang yan, sabi nga. Pagsubok lang yan. So, ganun po kasakit ang nangyari. Tapos, yung isa naman na naging kasama ko din, ganun din po yung nangyari na pagdating po dito sa bansang pinagtatrabahoan namin, nagkaroon po siya ng love affairs. Love affairs at pinabayaan na rin yung kanyang pamilya sa Pilipinas. So nakakaawa po yung ganong sitwasyon. So tayo po dito, sa lahat po ng mga OFWs na nangarap mag-abroad, bago po tayo umalis, tibayan natin, dapat handa tayo sa ating pupuntahan. Dapat handa tayo kung ano man ang mangyari sa pupuntahan natin, handa tayo kung ano man ang mangyari sa mga naiiwan natin doon sa Pilipinas. Basta ang importante, bago tayo umalis ng Pilipinas, buo sa loob natin ang pangarap. Buo sa loob natin ang pangarap na mabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya. Buo sa loob natin ang pangarap na mapagtapos natin ang ating mga anak sa pag-aaral. Buo sa loob natin na tayo nakahanda na kung ano man ang mangyari. Kaya ang homesick, normal na pong nararamdaman yan, lalo sa mga first-timer. Normal na pong nararamdaman yan. So, ganun lang po, at salamat po ulit doon sa nag-request ng content natin ngayon. Tungkol po sa mga truck drivers na nasadlak. Ang nakakalungkot lang po kasi doon, minsan, meron po tayong mga kasamahan na umuwi na lang ng Pinas ng nakakahon. Ganun po kasakit yon para sa pamilya na naiwan sa Pilipinas. So, para sa mga truck drivers saan mang panig ng mundo, mga papa, lagi po tayong mag-iingat, magdasal. Lalo sa panahon ng winter, napakahirap po talaga mag-drive. Lalo kanina, napakarami aksidente na nadaanan ko sa highway. Nagsara na yung magkabilang kalsada dahil marami aksidente. So lagi po tayong mag-iingat, magdasal, na tayo po gabayan lagi sa ating mga biyahe. So yun lang mga papa, And God bless po, and thank you. Ingat po lagi.